Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction yan itong post ni Optic Politics, ano? Sabi niya, interim release granted? Question mark. Paki-verify po. Lakasan din po ang dasal. May nakita pa akong isang post before this. Ganon din. PRRD granted interim release, kaya lang question mark. Okay. So, binasa ko ang mga comments, wala pang nag-confirm. So, ituloy po natin ang pagdarasal. Ako, araw-araw ko itong ipinagdarasal na sana makalabas na siya sa kulungan. May nakita kong post ng foreign media, the big day, sabi niya, big day, decision on PRRD's interim release. Kaya alam ko na anytime today o bukas kaya, didesisyonan na ng pre-trial chamber 1 ang kanyang interim release, either granted or granted or denied. Okay. Ano ang mas likely? Granted or denied? Siyempre, gusto natin granted. Di ba? Ako, feeling ko lang ito, granted, papalabasin siya. Bakit? Okay, ha? Ito, yung confirmation hearing niya sana, September 23, pumayag ang judges na wag nang ituloy kasi nga he is not fit to stand trial. Merong expert doctor na nag-evaluate sa kanya at ang sabi ng expert doctor na he is not really fit. Meron na siyang dementia. Yung memory niya hindi na. So, kung ang isang tao hindi niya na masyadong maalala yung mga pangyari, ay talagang hindi niya kaya mag-stand ng trial. So, indefinitely postpone ang kanyang confirmation of hearing. So, kung ang pre-trial chamber hindi uusad ang hearing kasi nga napatunayan na sa doktor na may dementia na ang ating Tatay Digong. Anong mangyayari kung hindi nila palabasin? Hihintayin ba nila na may masama pang mangyari kay PRRD sa loob ng detention facility na hindi naman uusad ang hearing? It's not good for ICC as a whole. Sa nakikita ko, malilintikan sila. Nangyari na yan, I don't know what year, yung Serbian leader, Milosevic. Hindi ko masyado yun. Basta, nabasa ko. Maraming supporter sa Serbia. Serbia ba? O kalimutan, basta may isang bansa. Namatay sa loob. Nako, nagkagulo. Kasi marami siyang supporter, yung namatay sa loob. So, ang tanong, ang ICC, gusto ba nilang mangyari ulit yung namatayan sila sa loob? To me, ang tingin ko, hindi. Kaya nga itong nakakalungkot mang isipin na medyo mahina na ang inyang pag-iisip. Sa stress siguro eh. Stress, kalungkutan, lahat na. Kaya naapektuhan na nung bago siya kidnapin, very sharp ang mind niya. Katawan lang, mahina. Kailan ba yun? Last year ba? O the other year? Last year lang. Yung humarap siya sa hearing, war on drugs, Senado at saka Kongreso. Ilang oras yun na nag-iisa siyang tinatanong? Wala, kaya pa niya. Very sharp pa yung kanyang pag-iisip. Abtik kung sa Bisaya. Kung hindi siya kinulong, kung hindi siya
kinidnap, I believe, hindi pa siya magkakademensya. Kaya lang, kahit anong tatag mo, na-imagine ko ang sarili ko kung nasa kalagayan niya ko, talaga maapektuhan din yung health, physical, at saka mental. So, ipagpatuloy po natin ang dasal. I will be very happy kung, sana Lord, kung na-release siya, magkakatay ako ng whatever, basta mag-blow, magpapakain ako sa aking mga kaibigan, maybe doon sa bundok. Maraming matutuwang DDS, of course, mga nagmamahal. Marami ring hindi matutuwa, maraming lalo na sina Atty. Conte, Trillanes, Hontiveros, sino pa? Tiveros, si Dilima, magpuputok na naman ang botsi niyan. And I don't know, Malacanang. Ano sa tingin nyo ang reaksyon ng Malacanang pa mag-granted release? Kung ano-ano na naman siguro ang sasabihin ni Auntie Claire. So baka anytime, today or tomorrow, nararamdaman ko, meron na tayong confirm na balita na release na hindi. Let's just prepare ourselves, ano? Granting na not granted, ako, talagang madidismay ako, but ultimately, tatanggapin ko. All things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yun po ang isa sa mga favorite verses ko sa buhay. Kung things will not turn out the way I expected, yun kagad ang Lord, Thy will be done. Maybe you have a greater plan, you have a better purpose kung bakit nangyari ito. But please, Lord, palabasin mo na ang aming minamahal na Tatay Digong. Redacted country o kung saang country siya, wala akong idea. Kahit saan. Kahit Africa. Kahit Africa. Okay na ko. Kailang baka mamaya Netherlands eh. Yun ang aking hula. Netherlands. Diyan siya ngayon titira. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon humanagyod pag-atop sa balay ni auntie og maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni kato. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Among atop. Oo. Lagi. So pila ka buki mong anak ante? Upat. So tanan na nakapamilya ante. Ay, so ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Ako akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So pila na da imong edad ante?
57 o 55. 55 ka na. Oo, so kuan na gyud ante ba? Pila na ka buki mga po ante? Unom. Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabid.